Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post-threshold sa threads sa threads ni Nomsky 44. Pinag-compare niya ang statements o opinion ng tatlong retired Supreme Court justices. Dalawa original framers ng 1987 Constitution versus Justice Carpio, magkakaiba sila. Okay, unahin natin si Carpio. Sabi ni Carpio, Justice Carpio, baseline of 2/3 of all senators to sa conviction vote sa impeachment. But adjustment based on functional or legally valid membership in extraordinary circumstances. Ibig sabihin, yung number of conviction votes, hindi daw 16. Pwedeng bababa ng 15 o 14. Depende sa mga actual na number of senators. Yan. Ang kanya kasi nga, dilawan siya. Di ba? Anti-Duterte ito, si Carpio. I-compare natin sa opinion ng, unahin natin, ex-Supreme Court Justice, Chief Justice, Hilario Davide, isa sa original framers, sumulat sa konstitusyon. Anong sabi ni Justice Davide, Chief Justice? Strict interpretation. 2/3 of all Senate members fixed at 16 out of 24. As simple as that. No ifs, no buts. If you want to convict the Vice President, you need 16 votes. Sabi ni Chief Justice, ex-Chief Justice Davide. Only 7 votes ang kailangan para ma-acquit siya. Sa ngayon, na 22 na lang daw ang 22 na lang daw ang active na senador. 7 conviction, acquittal votes, tapos na. Primary yan sumulat sa 1987 Constitution. At sinigundahan siya ng isang primer ng 1987 Constitution na si ex-Justice Adolf Ascuna. Sabi niya, textual constitutional reading, 2/3 of senators is strict application with contextual nuance in exceptional cases. Kasi itong mga exceptional cases na sinasabi ni na Justice Ascuna is yung yung mga parameters para matanggal talaga sa roster ang mga senador para bababa ang threshold. Ngayon is 24 ang binutuhan. Yun ang nakalagay sa Konstitusyon 1987, 24 senators. Ano yung mga exceptional cases na pwedeng matanggal ang senador? Death. Meron bang namatay sa 24 senators natin ngayon? Wala naman. Resignation. Meron bang nag-resign? Wala naman. Expulsion. Katulad sa Kamara. Noong 19 Congress, na-expel si ex-Congressman Teves. Wala na, hindi na siya congressman. Ngayon, si Congressman Barsaga na-expel, wala na siya. So, may na-expel ba na senador? Wala naman. Then, pang-apat is tumanggap ng position sa executive branch. Katulad noong 19 Congress, si Senator Angara naging DepEd Secretary. Ayan. -1 ang mga senador kasi tumanggap. Sa ngayon, of the 24 senators na binutuhan for the 20th Congress, meron bang tumanggap ng position sa executive? Wala naman. Ganoon lang kasimple. Kaya, ang bilang ng mga senador is 24 pa rin
Dahil yung nagtatagong senador, si Bato, wala naman, wala siya dito sa apat na binanggit. In the same manner na nung panahon na nagtatago si Senator Lacson, panahon ng Glory Administration, hindi naman siya tinanggal. Oh, si Senator Jingo, nasuspend lang. Hindi ibig sabihin kung nasuspend, tanggalin mo na siya as senador. Ay itong masyadong marunong na Senate President natin, ang opinion niya daw, dahil nasuspend, hindi na rin pwedeng maging senator dyan si Jingo. Pakinggan nyo naman ang mga framers ng 1987 Constitution. Mabuti na lang may dalawa pang nagsasalita na buhay. Oh, so, magsisimula na po ang trial sa July 6. Are we expecting a bloodbath? Sa tingin ko, yes. Kasi doon pa lang sa pre-trial, may bloodbath na. Kinain ng buhay itong defense team ni BP Sara, ang prosecution team, napapahiya sila. To a point na nagkakaroon na ng period yung isang 74 years old na abogada, Lorna Kapunan, nagkaroon ng period dahil napahiya sila. Kaya ako excited na ako, come July 6, makakapanood na tayo ng bloodbath sa impeachment trial ni BP Sara. But kahit anong balibaliktarin pa nila ang trial na yan, kahit anong mga ebidensya pang i-present, again, impeachment is a numbers game, political process. Mayroon ba silang 16 votes to convict the Vice President? Wala. Kaya itong purpose nila sa impeachment trial na ito, pahabain nila para lang masira nila ang credibility ni BP Sara. Good luck kung kaya nyo bang sirain. You cannot put a good man or woman down. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapal lang ang atop o ang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa ay tag-iya dito sa sulod, so atong sudlon para na atong makita. So atong tan-awon si ante. Ayo. Oy. Oh, mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila ante diri sa sulod. So trapa lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapa lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So mao pod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni ante. So trapa lang yod ang ilang dingding o ang ilang atop. So na kay anak te? Na 5 So 5. estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si ante. So asa imong bana day ante? Nakawa lagi. Naglakaw. Wala. Nangita siya upang ginabuhian. So si ante 5 kabuki ang anak ug mo na ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers ug salamat. Mat kay sa Ginoo nga naara gyud nakadumdum sa among balay na imo. Oo nga matabangan mo. Kuan. Sige ante. Kung sana magpaningkamot
Wa Oh. gyud nga ana ra gyud ang payag balay. Sige ante, salamat.